We will never allow extremists to separate us. Ito ang sinabi ng senior officials ng United Arab Emirates nang ito ay bumisita sa Israel nito lamang nagdaang araw. Isang Federal Supreme Council ng United Arab Emirates ang bumisita sa Israel na nagngangalang Dr. Ali Rashid Al-Nuaim upang mag-condolence sa gobyerno ng Israel dahil sa isang rabbi ang napaslang sa United Arab Emirates nito lamang nagdaang araw na nagngangalang Shibi Kugan. Concern ang United Arab Emirates dahil ang nasabing Jewish rabbi ay napaslang sa kanilang lupain. And of course, ayaw ng UAE na isipin ng Israel na pinababayaan lamang ng UAE ang mga Jewish sa kanilang lugar. At ayaw ring mangyari ng UAE na isipin ng Israel na kasabwat ang UAE sa pagpaslang sa isang Jewish rabbi na ito. Kaya naman, upang magpakita ng pagdadalamhati at pagsuporta sa Jewish community, high official na ng United Arab Emirates ang nagtungo mismo sa Israel at nagbigay pa ito ng speech. Isa sa mga tumatak at hindi malilimutan ng maraming mga Hudyo, sinabi ng United Arab Emirates, "We will not allow extremists to separate us." Maganda kasi ang ugnayan ng Israel at ng United Arab Emirates at ito ay kanilang pinangangalagaan. Katunayan, taong 2020, lumagda ang dalawang bansang ito ng public diplomacy at sa kasagsagan ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ang UAE ay hindi nangingialam. Katunayan, mas tumulong pa ang UAE sa Israel. Naaalala niyo ba noong ang Iran ay umatake sa Israel gamit ang mahigit 320 na mga missiles? Isa ang UAE kasama ang United States of America at Kingdom of Arabia na pinabagsak ang mga missiles ng Iran. At mula 2020 hanggang 2023, free visa ang mga Israelita kung pupunta ng UAE. Ngayon, sa pagkapaslang sa isang Jewish rabbi na ito sa UAE, tinawag ng United Arab Emirates ang pangyayaring ito na crime at ayon sa kanila, it was an attack on our homeland. Ayon naman kay Benjamin Netanyahu na ang pagkapaslang kay Kogan ay isang anti-Semitic terrorist attack. Laking tuwa naman ng United Arab Emirates na ang tatlong sospek sa pagpatay kay Kogan ay kinilala at nahuli pa. Ang tatlong ito ay kapwa mga Uzbek nationals. Ayon sa UAE, kasalukuyan na nagsasagawa ng investigation at interrogation sa tatlong sospek na ito. Pinangalanan nila ito. Ang isa rito ay si Ulimboy Tohiropvich, 28 years old, Mahmoud Jom Abdurakin, 28 years old, at Azizbek Kamilovich, 33 years old. Ayon sa UAE, hindi ra pwede na hindi managot ang mga sospek na ito kung mapatunayan. Matindi ang galit ng Israel sa naturang pangyayari. Ayon sa Israel, ang pagpaslang kay Kogan ay hindi lang dahil sa ito ay negosyante, kundi ito ay pinaslang dahil siya ay isang Jewish. Ayon sa ulat, itong si Kogan ay nagpapatakbo ng tindahan sa United Arab Emirates. Malakas daw ang kanyang negosyo. Katunayan, nagdo-donate ito sa UAE ng mga $1 million hanggang sa bigla na lang itong mawala. Maging sa kanyang tindahan ay hindi siya mahagilap. Kaya naman, agad na nagsagawa ang UAE ng investigation at pinanghihinalaan na ito ay dinukot. Hanggang sa dumaan ang ilang araw nang matagpuan ang wala ng buhay ni Kogan sa Emirati City na nasa Al Ain. Ito ay nasa borders ng Oman at ng UAE, nasa mga 150 kilometers or 93 miles mula sa Abu Dhabi. Natagpuan din ang sasakyan ni Kogan. Pero nang imbestigahan nila ang naturang sasakyan ni Kogan, wala silang makitang indikasyon na pinahirapan ng husto si Kogan dahil walang mga signs ng resistance. At sa masusing investigation na ginawa ng UAE, nakilala ang mga sospetsado at mabilis itong nahuli. Nahuli ang mga sospek na ito sa Turkey. Mabilis naman na itinurn over ng Turkey Authority
sa United Arab Emirates Authority ang mga suspect na ito. At ang nakakagimbal mga kaibigan, naglabas ng balita ang Hebrew media na ang pagkapaslang kay Kogan na isinagawa ng 3 Uzbek nasyonal, ang nasa likod pala nito ay Iran. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na merong tinatarget ang Iran na mga Jewish people. At dahil sa meron ding embassy ang Iran sa Abu Dhabi, mabilis itong nakarating sa pandinig ng Iran. Mariin itong kinundina at nire-reject ang allegation na ang Iran daw ang nasa likod ng pagpaslang kay Kogan. Pero ayon sa Israeli officials na ang 3 suspect na pagpaslang kay Kogan ay nirecruit daw ito ng Iran at binayaran ng malaki. Hindi na nagbigay ng ebidensya ang mga nasabing Israeli officials. Nangako naman ang gobyerno ng UAE na kanilang pangangalagaan ang mga Israelita na nasa kanilang lugar na umaabot sa mga 3,000 hanggang 4,000 na mga Hudyo. Pangangalagaan daw nila ito. Ayon sa UAE, ang kanilang pagdalo sa funeral ni Kogan na isinagawa sa Mount Olives ay patunay na sila ay nagdadalamhati. Kahit na umuulan ay nagdalo pa rin ang opisyal ng UAE. Tinanggap naman ng gobyerno ng Israel ang sempati ng UAE. Nananawagan naman ng hustisya ang daang-daang mga Israelita na dumalo sa funeral ni Kogan. Maging ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo ay ganun din ang kanilang panawagan.